Hey mga kaibigan, kumusta kayo? May tanong lang ako. Saan ka papunta? Alam mo, madalas naisip ko, parang usok lang ang buhay natin. Nandito ka ngayon, may mga pangarap, may ginagawa. Pero bukas, sinong makakaalam? Parang hininga lang yan, saglit lang. At ang tanong na bumabagabag sa akin, kung ganoon kaikli ang buhay, kung di ngayon, kailan pa? Naaalala ko dati, sobrang busy ko sa buhay. Trabaho, gimmick, mga pangarap na gusto kong maabot. Feeling ko, I'm living the life. Lahat ng satisfaction hinahanap ko sa material na bagay, sa achievements, sa approval ng ibang tao. Sa isip ko, mamaya na ako mag-focus sa spiritual life. Bata pa ako, marami pa akong oras. Pero, ang totoo, may kulang. Parang empty pa rin. Parang bubble tea na ang daming toppings pero walang lasa. I was chasing temporary things thinking they would give me a lasting fulfillment. Marami sa atin ang naghahanap ng kaligayahan sa mundo pero hindi natin nakikita na may kulang. Si Jesus, may sinabi siya na napakaganda sa John 6:35 NIV. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Napakalalim nito. Sabi ni Jesus, siya ang bread of life. Ang tinapay, yan ang pangunahing pagkain. Yan ang nagbibigay buhay at lakas sa katawan. At sabi niya, never go hungry, never be thirsty. Saan man tayo maghanap ng kasiyahan sa mundo, sa career, sa fame, sa relasyon, temporary lang yan. Pero kay Jesus, may permanent na satisfaction kasi siya ang buhay at katotohanan. Siya lang ang makakapuno ng emptiness sa puso natin dahil siya lang ang tunay na pinagmula ng lahat ng bagay. Hindi mo kailangan maghintay o magpakabisi pa para lang hanapin siya dahil siya mismo ang nag-aantay sa iyo. So muli, ang tanong ko, kung di ngayon, kailan pa? Kung naghahanap ka ng tunay na purpose at satisfaction, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Simple lang ang unang hakbang. Acknowledge Him. Tanggapin mo na hindi mo kaya ang lahat mag-isa. Aminin mo na may kulang sa buhay mo na siya lang ang makakapuno. Talk to Him. I-try mo mag-pray. Hindi kailangan mahaba or maganda ang salita. Magsalita ka lang sa Kanya, sabihin mo ang nasa puso mo. Read His Word, kahit isang verse lang sa isang araw. Ang John 3:16 ay magandang panimula. Doon mo makikilala ang unconditional love niya para sa iyo. Kaya kung may nararamdaman kang urge na magbabalik loob sa Kanya, sundin mo yan kasi baka ito na ang sign na hinihintay mo. Huwag mo nang ipagpabukas ang pagbabago na gusto niyang gawin sa buhay mo. Tandaan mo, ang buhay natin ay napakaikli. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Ang pinakamahalagang investment na magagawa mo ay ang relationship mo sa Kanya. Huwag mo nang ipagpaliban. Kung di ngayon, kailan pa?